why God loves you. Sing. Learning the word of sin, the hopes and trust wherever soul found, Jesus love within. Keep us from sin, who fight our midst, to the loss of hell night. There's a promise, I am with you, raining clearly from the sky. Lord, repenting, ever praying, as we trod through storm and strife. Keep advancing, bookman army, till the Savior says well done. Our bold salvation and our fill the world, but never Christ we mass. The blood of faith is now unfurled, in Jesus' name we trust. Keep advancing, bookman army, through the halls of Elronai. There's a promise, I am with you, ringing clearly from the sky. Lord, greeting, ever praying, as we trod through storm and sun. Keep advancing, bookman army, till the Savior says well done. The Lord is calling for the true and brave, waiting to take their stand, and victory is glad wherever we Lord is called for your land. Keep advancing, bookman army, through the halls of Eldronai. There's a promise, I am with you, ringing clearly from the sky. No retreating, ever praying, as we trod through storm and sun. Keep advancing, bookman army, till the Savior says well done. Keep advancing, bookman army, till the Savior says well done. Tayo manalangin, si Pastor manalangin. Lord, salamat po ngayon po ay salamat sa aming Panginoon. Ngayon po ay simulan namin ang aming morning devotional sa tulong po sa isip ko. So, muna na aming leader sa Filosofo Gabisay. Samahan niyo po ang speaker ngayon, si Kuya John Alda. Sana isamahan niyo po siya, pagkitan niyo po siya na aming kanyang sinasabi sa aming text sa Bible. At samahan niyo rin po ang ibang ng mga kapatid na nagbiyahe pa na sana pakainatan niyo po sila pa tungo dito sa mission. Salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Bago natin mga kapatid, pakilangan mo na si Sir Don. Siya po ang PNL doon sa Nordic. Okay, Sir Don Katipon. Kaya nandyan din sa kanya lahat kung siya ay mayroon faith, may gamay pa. Nandyan sa kanya tipon. Lahat sa kanya tipon. Kaya lang kasama ng bagyo. Natipon sa pulis kanila. Mas malakas yung bagyo sa kanila. Kaya nga, idalangin din namin yung ating mga kasama ko. Ayoko nila doon sa Norte kasi nahirapan kaya sila sa kanilang pagkantas ngayon kasi nga ay doon nagpunta na tipon doon yung bagyo na ulit. So, ibigay natin ang pagkakaroon sa ating ito pa yung ating mistiso na ito'y kamag-anak ito ng napangasawa ng aming ate, la chika. La chika yun. Taga sa bandang
Yung, dito sa ano, sa may, sa ilongguhan. Pero hindi sa ilonggo. Parang, yung ilog, yan. Ilog siguro. Yung laki ng paa ay okay, ito po nga natin. Si Delma. Delma na design. Pero bago lang siya. Yung nasawa. Si La Chica. Nakalimutan ko pala kasi namatay niya kasi. Nakalimutan lang siya namatay niya. Pero bago siya namatay, na-adventist siya. Na medyo ano siya, na-convert siya. Pero convert siya, bago siya namatay, na-convert siya, ang kanyang buhay ay ilaan sa kayo. Manangin tayo. Maya-maya, manangin. Hanggang sa natapos ang kanyang buhay sa kanyang. Siya ay ipusin na. Siya ay, ano ba pangalan? Ay, kinala ko siya ng Laksika, pero ang pangalan niya ay ha? Rini. Rini. Pati, yan, tinanong. R-A-N-A. Ganun lang. R-A-N-A. Rini. Rini lang. Kahit sa Amerika lang ay magaling maglapit sa mga tao pang mapakinggan. Ihatid din yung mga kapalita sa Panginoon. Yan. At din siya na isang missionary. Volunteer ba? When I was still in Davao, I had been training a lot of reporters under Pastor Tirogin. Because I'm manager of Hidrogen International when I was still in Davao City. So then, we have also Bible stories in our company. That's why comforter work is not new to us. Now, there are a lot of comforters who really need training. Because I found it out that I was heading with the big homes. I am visiting big homes. I found out that only a few among the thousands of the house or of the home have a Seventh Adventist books. Especially when I visited of the millionaire of Rank, of Mr. Guteros, all the encyclopedias all over the globe, they have it. Only the Adventist book is not found. That is why when I met him with Pastor Ross Barula, I don't think you know him. I presented the books. I told him, you are the best home that you have here in Ram because you have a lot of encyclopedias, but the only absent, one thing you lack, the book of the Review and Hira, and there's a book today here in the Philippines, the Philippine Publishing House. Now, how I wish you can have also. You know, I give him a chance. I told him about it at 5 o'clock early in the morning when I talked to him. In Pastor Brown, when he was with me, we were able to have an order of 80,000 worth. The books of the yours. And he never speak of that. Imagine at 5 o'clock, because he was already at his business at 5 o'clock. Then I talked to him, maaga. It is not my capacity, but it's the capacity of God that I believe. He was able to get that kind of orders. And after a few hours, the daughter, I have not told that the daughter is one of the big merchandise at the market. So I spoke to her again. 40,000 orders. Very good orders. And even to the bank, we visited the bank and some other people. Then even the Notre Dame, ambassador of Notre Dame, pero that is not Notre Dame. So ngayon ay kasama. Now, invited him, with him. Well, I have to try to aid only. I just don't think how long I could be with him. I just don't know, but I have to try to work for him. So thank you for visit us. So ibigay ko na pagkatawag kay Dr. Thank you, Sir Nelson. Good morning po sa aming kapatid. Good morning. Sa ating pong reading Bible, sana po tayo. Genesis Chapter 6. 5. Genesis 5 po yung aming pong prepare. Kasi nga, chapter 5, nabasa na. Chapter 6, tayo bukas. Tama ka dyan. Sa chapter 5, ay mayroon po akong dalawang bagay lang po na ma-emphasize po dito. Isa sa aking po napansin po dito ay yung Genealogy. ito yung sa kanin. Genealogy. Mga inanak ni Seth. Meron po akong dalawang bagay na ma-emphasize po dito. Unang-una,
Ay, akin po napansin yung edad ng mga inanak dito ni Juan, ni Seth. Nakikita natin na napakahaba ng kanilang ng kanilang mga edad. Oo. Ang pinakamatagal, pinakamahaba si Juan. Matusalem. Oo, 969. Si Alan, 900. Ay siyam na raan at 30 taon. Oh, 30 nga lang. 900. 930. Ang banal po na kasulatan ay meron din pong binabanggit kung paano po natin maranasan din po ang mahabang edad. Ito ay pangako ng Panginoon eh. Oo. Nakikita po natin dito sa aklat ng Kawikaan. Aklat ng Kawikaan 3 verse 1 to 5. Kawikaan 3:1 to 5. Sabi niya, ito ay pangako ng Panginoon. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madagdag sa iyo. Oh, diba? Pangako po yan ng ating pong Panginoon. Kung atin pong ingatan ang kanyang utos, ating pong mga puso, ay ibibigay ng Panginoon ang maraming araw at taon sa ating pong buhay. Hindi naman po yan ang ating pong mararanasan. Higit pa kaysa mahabang buhay, kundi buhay na walang hanggan. Kung tayo po ay mananampalataya. Kaya nasinabi na po dyan sa aklat ng John 3:16 po ba? John 3:16. Ayan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa limutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong anak upang sinusampalataya sa kanya hindi maghahanap kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wow! No? Yan yung mga pangako ng ating pong Panginoon. Pangalawa, natin pong napansin sa kapitulo ito ng Genesis 5. Si Enoch. Ayan. Si Enoch, binamagin po dito na siya po ay lumakat kasama ng Diyos. Amen. As a literature evangelist, mayroon pong pinangako ang Panginoon sa bawat kanyang anong gagawa upang maisabot ang mabuting pabalita. Ano bang kanyang sinabi sa Matthew 28:20? Ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Napakasarap ng buhay ng isang tao na kung saan ay kasama niya ang Diyos. Amen. Pagamat mayroong suliranin, pero magaan. Yung mabigat na bahagi ng ating pong pinapasan ay pasan ng ating pong Panginoon. Pasanin niya, pasanin niyo aking pamato. Matthew 11, no? Matthew 11:29. Pasanin ninyo ang aking sapagkat malambot at magaan ang aking pamato. Oo, mas magaan po na dahil ang pamato ng ating pong Panginoon kaysa mga suliranin na ating pong dinadala. Oo. Oo. Mas mabigat po yung mga suliranin na dinadala kaysa yung pamato na binibigay ng Panginoon po sa atin. Kaya napakasarap. Dito po natin talaga mapipil yung tunay na buhay ng isang Kristiyano kapag tayo po ay makipagtulungan sa atin pong Panginoon. Oo, makipagtulungan sa Panginoon upang mabago ang ating pong buhay.
Magtulungan po tayo kasi hindi po natin kaya baguhin itong ating sarili. Maliban na lamang po kung makipagtulungan po tayo sa ating pong Panginoon. Ayan. Makipagtulungan po tayo sa ating pong Panginoon para butin po yung, di ba, sa akin, as a literature evangelist, nakailang ko ibahagi ito sa inyo. Oo. Pero, wag na, kasi nakapagkina eh. Wag na. Ayan. Oo. Parang pasal po. Oo. Parang pasal po. Kasali ko sila ano ngayon kung tangihan ka. Ano ngayon kung mabigo ka. Marami ng pagkakataon na tinanggihan ng Panginoon. Marami ng pagkakataon na biligo ng Panginoon. Sa bagay ba na yan ay iyong ipagkakalit. Lahat ay ginagawa ng Panginoon para ikaw ay lumago as a literature evangelist. Pero binibigyan kasi ng limitasyon yung aking kakayanan. Pero kung tayo may makipagtulungan sa Panginoon, higit pa yung kanya pong ibigay. Oo. Ang hangat ng ating pong Panginoon, tayo po ay lumago. Yung ating pong mga pagkilos ay maging, ano yan? Yung ating pong mga paggawa maging kaya. Dahil yung term na ginagamit doon eh. May mga aris-aris mo na. Organize. Organize. Ay lumago. At maging organize yung ating po kilos. Basta tayo po ay handang sumunod sa kung ano po ang panukala ng ating po. Makipagtulungan po tayo sa Kanya. At maranasan po natin ang payapang pamuhay. Ang sabi na doon sa kawikaan kanina, 3:1-2, na ibigay na sa atin yung araw at taon sa ating buhay na taglayin natin ang kapayapaan at kapanatagan ng ating buong isipan. Good morning po, Amen. Amen. Okay, salamat sa mensahe, no? Kahit na kung tingnan natin kapag kami sa magbibigyan, lalo na pagka sa, kasi pabalik-balik natin masahin eh. Ito pagitan natin ito mula magkasakit ako. Kung magkasakit akong hospital ko sa buo ay una yung na declare ng GC na masakit ang hindi araw-araw sa chapter. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy yun, pang-apat ito gusto no? Pang-apat ito. Pag-ibalik dito ngayon, pag-ibalik ito. Pero pagdating sa genealogy ay nakakainip. Okay? Ito yung mga lahi ni Ino. At si Ino ay 300 ang edad at namatay siya. Sumunod si Seth. Pagdating doon, lahi-lahi. Mayroon pang hilig rin hindi ko nga unang pangalan ko mabuti kung mga magandang pangalan sa atin, sa kanilang pangalan yun. Ditubal ka rin, dinubal na magkain. So, ganyan. Pero, nakakaibiro kung tingnan mo talaga yun. Basta mayroong mga passage doon na nakuha pa nila sunod. Tulad kay, tulad kay Noah, sabi na, sa panahon na yun, ito sa 6 na, masama ang tao, pero mayroong isang Noah na naging less ang si Noah sa mga mata ng Diyos. Wow! Yan. So, yan. Ngayon, nakakuha tayo doon sa mga diyan dito. Nandun yung mahabang edad, may ikiwag sa Palangino, na naglakad siya. Ibig sabihin, ang kanyang buhay ay kasama niya palagi. And comment down below. Subscribe, please. Thank you.